Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our word for today is from Luke chapter 2 verse 14 following the ESV version. Alam niyo naman po sa Bible, iba-iba ng version. Kaya kung serious ka nagbabasa ng Biblia at gusto mong maintindihan, pwedeng tignan mo, i-cross-check mo sa ibang versions. Kasi ano to familiar itong babasahin natin. We see this being posted, especially during Christmas. Basahin natin lahat. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Yan yung nababasa nating peace on earth and goodwill to all men. Yan po ay sa King James Version. Ginagamit yan mas mahigit ng mga kapatid natin, mga protestante, mga born again. Tayo, ito mga versions ang ginagamit natin, pinili ko ito, may nakalagay na peace on earth, tapos mayroong with whom He is pleased. Sa ibang version, halimbawa sa NIV, New International Version, yan yung mas ginagamit din natin. Ang sabi dyan, peace on earth and goodwill to all whom God favors. May kapayapaan tayong lahat, may kabutihang mangyayari pag tayo do ay pinaboran ng Diyos. Pag nalugod sa atin ng Diyos. Akala ko ba unconditional ang Diyos? Bakit may pabor-pabor? May favorite ba ang Diyos? Mas mauunawaan natin lahat yan. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, ang Diyos, mahal tayong lahat pantay-pantay. Amen? Ang Diyos, binibiyayaan tayong lahat pantay-pantay. Amen? Katunayan, bumaba ang Diyos, naging tao para sa ating lahat. Hindi siya namili para sa ating lahat. Bakit sinasabi, to whom He is pleased? To whom God favors. Ang mabilis ko pong take dyan ganito. Ako po ay teacher. Kahit ngayon, preacher ako, pero parang nagsisilbing teacher din dahil nagtuturo. Pag ako nagturo sa classroom o ngayon, lahat naririnig ako. Tama?
Pero iba-iba ang dating ng sinasabi ko. Hindi ba? Pwedeng pag-uwi ninyo at tinanong, oh, last feast ha, ano ang sabi ng preacher ninyo? Pwedeng sabi, ay naku, ang ganda. Na-inspire ako. Nabiyayaan ako. Nabigyan ako ng pag-asa. Tama? Pero pwedeng yung iba pag-uwi, anong natutunan mo? Wala, tulog lang ako. Kasi yung nag-preach, yung mukhang adik eh. Dapat, di ba? Alam ko yan kasi teacher nga ako eh. Ano ibig sabihin? Ako, isa lesson na binigay ko, halimbawa sa 40 students. Parehong lesson, di ba? Bakit pag nag-exam ako, iba-iba score nila? Bakit may 100? Bakit may 75? Ba't may 50? Ba't may 0? Yung bang 0, hindi ko tinignan, dito lang ako. Hindi, lahat naman sila eh. So ngayon, sinasabi nila, siguro yung 100 favorite mo. Kaya siya mukhang favorite kasi siya nagbukas. Siya nakinig. Siguro yung naging 0, hindi mo mahal, hindi mo favorite. Mahal ko din yun, nagturo din ako eh. Kaso tinulugan ako eh. Gets nyo? Tulad ngayon, lahat nakakadinig. So sinong papaboran ng Diyos? Lahat. Pero ang mas mukhang papaboran ay yung nakinig, inuwi ang mensahe at isinabuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi uulitin ko, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ay binibigay niya para sa lahat. Kaya nga siya naging tao eh. Para sa lahat. Basahin natin yung susunod. Ito sa, there's another word, brother. Let's see that. In John 14:27, from the NLT version, ito sabi niyo, binibigyan niya, I am leaving you with a gift. Sinong you? Tayong lahat. I'm leaving you a gift. At anong gift ito? Lalo ngayong last feast natin, ang ganda. Peace of mind and heart. Sabihin niyo nga lahat, peace of mind and heart. Pagpapapiliin ko kayo, anong gusto niyong regalo? 1,000 pesos? Pwede na? Pwede na? O taasan ko, 2,000. Pwede? Masaya na kayo nun? 2,000 pesos? Or peace of mind? Teka, mapangbibili ko ba yung peace of mind? Mapapadala ba sa GCash yan? Mabibili ko ba yan ng keso de bulat hamon? Pero sa totoo lang, hindi ba? Kahit bigyan pa kita 1,000,000 pero wala kang peace of mind. Kaya yan ang regalo ng Diyos sa ating lahat. Peace of mind and heart. At anong klaseng peace? The peace I give is a gift the world can never give. So don't be troubled or afraid. Especially this Christmas. Yan ang pag-uusapan natin. Dapat joyful. Pero marami ngayon mainit ulo. Traffic, di ba? Hindi pa lumalabas yung bonus. Di pa umuwi yung jowa niya. Pagnilayan natin yan sa ating special Christmas feast. Amen? Everybody say, peace. Alam nyo, Bulakenyo ako, Tagalog, pero Bisaya din ako. Tatay ko, Bisaya eh. Kaya when I go to Visayas and Mindanao, I preach in Bisaya. Sa amin, medyo mahirap yung peace, nakakalito. Tanong nyo bakit? Ang dami ibig sabihin ng peace sa amin. Halimbawa, ang isda sa amin, peace. Ang muka, peace. Ang pandikit, peace. Pag nakatira ka sa subdivision, ano ka? Peace 1 o peace 2? Kaya ngayon, welcome to the peace where you are loved. At talagang, sa salita pa lang eh. Parang litong-lito na tayo kung ano ang kapayapaan, ano ang peace. Lalo na pag in-equate natin ito sa Christmas. Halimbawa, ng mga bata tayo, pag sinabing, Christmas! Pasko na! Ano ang nararamdaman ninyo? Ay! Ng mga bata tayo, nako! Ang saya! Pure joy yan! Ng mga bata nga tayo, isa lang Christmas party natin yung sa eskwelahan.
But it already defined our entire Christmas season, hindi ba? Ang saya. Pati yung mga kanta natin. Nung bata ako, ang mga kanta na, jingle bells, di ba? Saya namin, may bahay, ang aming bati. Nung medyo lumaki-laki na ako, may mga kanta ng, Pasko na, sinta ko. Hala ko Pasko, ba't ang lungkot niyan? Hanap kita, bakit nagtatampo? Nilisan ako. Palungkot yung mga kanta. At na-realize ko yung madalas sayawin, malungkot pala yun. Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. Mga kantang yan, mga hugot pala yan. Makinalaman ng Pasko dyan. Pero sa totoo lang, hindi ba? Nung medyo nagkaedad-edad tayo, nung bata tayo, di ba? Mga kanta nga natin, ang sasaya. Pero pag yung pag tumatanda na tayo, tapos nagsimula ng kantahin yung mga I'll be home for Christmas. Di ba? Kahit nga minsan, Silent Night. Nung bata, pang caroling yan, di ba? Silent Night. Ngayon, tignan nyo. Pag pinatugtog yan, nagkakape ka. Silent Night. Magpapasko na. May kurot sa puso. Kaya tingnan nyo, parang bakit lumungkot ng lumungkot ang ideya ng Pasko. Alam nyo bang sa ibang bansa, sad season ito? Sad. S-A-D. Seasonal Affective Disorder. Kung kayo may mga kamag-anak na nakatira sa malalimig na lugar, doble lungkot ng Pasko. Hindi nga nagpapakita ang araw eh. Napunta na ako sa Belgium, napunta na ako sa Sweden nung magpapasko, madilim. Kaya yung seasonal affective disorder na yon, kulang sa liwanag. At alam nyo ba, pag kulang sa liwanag, apektado niya ng iyong mood. Kaya nga nung nasa Belgium ako, sumilip lang ng konti yung araw. Kagulo ng mga tao eh. Wow! Sabi ko, why are they shouting? The sun! The sun! Nagpakita lang yung araw. Sabi ko, pumunta kayong Pilipinas, nakatirik ang araw magdamag. But I realized, ang saya-saya nila pag nagpakita araw. Sa atin, init, init. Samantalang pangarap nila doon, di ba? Magtatrabaho sila, magbabakasyon para sa sun. Kasi the sun gives, joy, happiness, bright. Kaya sa ibang mga bansa, pag pumatak ang Pasko, sad, seasonal affective disorder. Tapos, pag mag-isa ka pa, malungkot talaga. Kaya ang daming factors na parang lumulungkot yung season na ito. Sa Pilipinas, hindi naman tayo malamig na lugar. Malamig din, pero hindi naman nagyayelo dito. Nagpapakita pa rin naman ng araw. Pero bakit parang nagiging sad na rin? Kasi itong sadness natin, out of stress. Kita niyo mga mukha natin pag Pasko. Stress tayo. Bakit? Ilang party ang pupuntahan? Anong susuot? Kasi lahat ng party ngayon, costume na, hindi ba? Tapos, sino yung nabunot mong monita. Ang dami nating pressure. May listahan ka ng bibigyan. Magtatampo pa pag di mo nabigyan. Kaya yung iba nagtatago na lang mas safe. Mga ninong-ninang, mga inaanak, lalo na kung employer ka, 13-month pay, ikaw tagabigay niyan, di ba? Ang daming stress. Kaya yung iba, praning na talaga. Ayan, Pasko na naman. Sana lumipas na ito. Kaya nga sabi nila, yung Paskong yan, lilipas na, isang araw lang yan. Sa iba, sa atin, September pa lang, Pasko na eh. Umabas na si Jose Marichan, hindi ba? Sabi nila kasi daw si Jose Marichan, talagang summary pala ng Pasko yan. Si Jose, St. Joseph yan. Si Maria yan. Si Jesus, nasa tiyan. Jose Marichan, kompleto. Diba? Pero isipin nyo, ang Pasko talaga ngayon, pag hindi mo naintindihan, pati si Santa Claus, na-depressed na. At usaping Santa Claus, bakit ang saya natin nung bata tayo pag Pasko? Kasi naghihintay tayo kay Santa. Naniniwala tayo kay Santa. Siya ang magbibigay ng regalo. Pero nung tumanda na tayo,
tayo na si Santa. Tayo na tagabigay ng regalo eh. Kaya may saya doon, pero may pressure. Lalo na pag hindi mo talaga na-manage yan, hindi ka lang ikaw si Santa. Kamukha mo na si Santa. Haggard ka na. Sabi pa naman nila, deadly combination daw ito pag Pasko, pag yung season, overeating, overdrinking, lack of sleep. Tama? Tama po? Hindi lang dahil sa party kaliwat kanan, kundi pati simbang gabi, tapos naku, kaya wag, knock on wood. Sabi nila pag January, pero ito'y supported ito by facts. Maraming nauospital. High blood. Heart attacks. Kasi sunod-sunod yan. On the first day of Christmas, crispy pata ka agad yan. On the second day of Christmas, lechon kawali. On the third day of Christmas, sama pa inom. Tapos puyat nga ng puyat. Nako, deadly combination po sa ating health kung hindi natin alam kung paano talaga pinagdiriwang ang Pasko. Kaya nga nakaka-mangha na ang tanungan ngayon, what's your stress level this season? Buo ka pa ba? Matino ka pa ba? Itong season na ito, parang challenging. Joyful, yes, but very challenging na malagpasan mo ang season na ito na buo ka pa rin, sane ka pa rin. But then again, alam niyo noon, lagi kong sinasabi, tumulad kayo nung unang Pasko na napakasimple, mapayapa, walang problema. Tama? Tama? Mali po ako. At nung lalo kong pinag-aralan ang Biblia, lalo kong pinag-aralan ang Pasko, mali. Problemado po nung unang Pasko. Kaya kung akala niyong stress tayo ngayon, abay, tignan niyo pinagdaanan ng Inang Maria. Kakabigay ko lang yan ng sunod-sunod na mga recollection. Doon pa lang sa Annunciation, nung in-announce pa lang ng anghel, Maria, ikaw ay magiging ina ng tagapagligtas. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Diba? Parang pakabanal. Pero alam niyo ba kung ilang taon si Maria nung sinabihan siya ng anghel? Alam niyo ba? She was, tradition says, between 14 years old to 16 years old. Grade 9 lang yun hanggang grade 10. O isipin mo, sino dito grade 9, grade 10? Tapos may nagpakita sa'yo anghel. Tapos sabi sa'yo, buntis ka. O kita nyo, ngayon, na-realize nyo. Kaya mo, eto pa, wala naman siyang well, sa Bible, yung wala pa ako nakikilalang lalaki, kaya siya na-praying eh. How could that be? I have known no man. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Pero wala pang nangyayari. You know what I'm talking about? There are children here. You explain to them. Pero sa Bible, ibig sabihin, wala pa ako nakikilala. Ibig sabihin, walang nangyayari. Walang nangyari? Tapos buntis ka? Hindi ba napaka-stressful nun? Hindi lang yun. Pag siya nabuntis at nalaman ni Jose, wala pa nangyayari sa kanila. Hiwalayan yan. At hindi pa yun. Pag sinabi ni Jose na walang nangyari sa amin, ba't siya nagbuntis? Babatuhin siya. Yun ang batas ng mga Hudyo. Umpisa pa lang ng kwento ng Pasko, stressful na. Akala nyo stress yung wala kayong bonus o mga handa. Imagine niyo ito. Doon nagsimula yan. Kaya nga nagtanong si Inang Maria at hindi masama magtanong. How could that be? Paano mangyayari yun? Wala pa ako nakikilalang lalaki. Sumagot ang anghel. Lulukuban ka ng Espiritu Santo. In short, ang tatay ng anak mo, Espiritu Santo. 14 years old, 16 years, Paano nangyari yun? Pero ang Inang Maria talaga, hindi man niya lubusang naintindihan, ano sagot niya? I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Ano ibig sabihin? Hindi ko man po masyadong naintindihan yan, susunod ako. Mangyari nawa sa akin ang kaloob ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Inang Maria. Napakahalaga sa kwento ng Pasko.
Kaya tayo mga Katoliko, regalo natin si Inang Maria. Very stressful yun, ha? 14, 16, at nung umuo siya, nagsimulang maglihi. Ito pa pangalawa niyang ginawa, at least yung recorded. Ano pangalawa niyang ginawa? Ikaw, pag nalaman mo, ikaw ang magiging ina ng tagapagligtas. Una sa lahat, pressure, di ba? Pero pangalawa, kung ako pala ina ng tagapagligtas. Ha? Punta kayo sa akin. Ha? Paypayan niyo ako. Ingatan niyo ako. Ha? Lagyan. Hindi. Ano ang una niyang sunod niyang ginawa? Tanong niyo ano? Bumisita sa kanyang pinsan. Visitation, si Elizabeth. Bakit? Naichika ni Angel Gabriel eh. Sabi kasi ni Angel Gabriel, walang imposible sa Panginoon. Yung pinsan mo nga si Elizabeth, baog yun. Hindi na magkakaanak, pero 6 na buwan nang nagdadalang tao. At alam niyo yung dala niya, si Juan Bautista, yung ating gospel kanina. Kaya magpinsan si Jesus at si Juan Bautista. Kaya nung nalaman ni Maria na buntis at nagdadalang tao yung pinsan niya, 6 na buwan na una sa kanya, anong ginawa niya? Tanong niya ano? Pinuntahan niya. Para ano? Paglingkuran. Grabe, ikaw ina ng tagapagligtas, tapos ikaw maglilingkod. Kung kayo napunta na sa Israel, ako'y napunta na sa Holy Land, yung Judah, the hill country of Judah, kung nasaan si Elizabeth, mataas. Mataas yun, matarik. Buti kami nakabas. Noon, wala pang grab noon, wala pang bus noon eh. Nagdangki lang siguro si Maria. Ang sabi nga ng ibang mga expert, lakad. Bili mo naglilihi ka, naglakad ka, o kaya sumakay ka sa donkey para maglingkod. Pero nung nagkita sila, hindi pa yan, kapatid, hindi pa. Nasa visitation pa lang tayo. Ano na yan eh, Holy Week na yan eh. Okay, masyado magmadali. Ayan, dito pa tayo. Pero nung nagkita sila, hindi ba? Blessed are you among women and blessed. Ayan, kaya dasal natin. Kita sila, ang sayo ni Elizabeth. Mga kinausap ng anghel yan eh. Oy, dala mo ang tagapagligtas. Oy, dala mo. At sabi sa Biblia, mga 6 months pa si Maria, 4 to 6 months kay Elizabeth. Anong ginawa niya nun? Naglaba. Nagluto. Ha? Pinunasan si Elizabeth. Hey, ina ito. Pinili ng kataas-taasan. Naglingkod. Nagsilbi. Grabe. Grabe. Kaya ang mga pinagdaan ng kwento ng Pasko, hindi easy. Hindi quote-unquote peaceful. Lalo na nung bumalik na si Maria at kapanganakan na niya. Nasaan sila noon? Nasa Nazareth. Kapanganakan na niya. Biglang nag-anunsyo. Ano ang kwento? Nagpa-census. Nagpa-census yung gobernador, yung emperador na para sa taxation nila, para bumalik kayo sa lugar ng inyong mga ninuno. Ang ninuno nila, si David. Mahalaga yan. Kasi sa hula, ang magiging, as a propesya, hindi hula, prophecy, ang magiging tagapagligtas mula sa angkan ni David. Kaya lahat ng nangyayari, the prophecy was being fulfilled. Kaya walang nagkataon. So manganganak na si Maria, at pag inabutan siya sa Nazareth, hindi Mesiyas yun. Kasi ang Mesiyas dapat sa angkan ni David. Biglang quote-unquote nagkataon. But again, walang nagkakataon. This is the plan unfolding. Nagpa-census. Bumalik kayo sa inyong mga pinanggalingan, sa mga ninuno ninyo. Taga saan sila? Ninuno niya? Bethlehem. Pero tandaan nyo, 9 months na si Maria. Again, walang sasakyan nun. So she had to travel. Yan, pakita na. She had to travel on a donkey. But again, experts would even say, naglakad lang sila. But even on a donkey, 9 months. At ang dami mga tao noon na pumupunta sa kanya-kanyang mga pinanggalingan. Kaya dahil naglilihi siya, kapanganakan na, mabagal sila. Kaya pagdating nila sa Bethlehem, wala na silang matuluyan. Hindi po masasama ang tao sa Bethlehem, yung panuluyan na tinataboy, hindi. Gusto naman silang i-accommodate, kaya lang puno na dahil uwian nga. Kaya nung pagdating nila doon, kailangan ng magpagabi,
Wala nang matuluyan, saan inabutan si Maria ng kapanganakan? Sa sabsaban. At ano ibig sabihin ng sabsaban? Ano ibig sabihin ng manger? Comes from the word mangan. Mga kapangpangan, kain, sabsaban, kainan, ng ano? Ng mga hayop. Pinanganak ang kataas-taasan sa kainan ng mga hayop. Pero malalim ang sinasabi niya. Doon siya nilagay sa trough. Doon sa kung saan kumakain yung mga hayop. Bakit? Kasi ngayon, kinakain natin si Jesus. Gets niyo? Bibigay niya ang kanyang... Bethlehem means house of bread. And the bread that came from heaven is the bread that was born in Bethlehem, the bread that we eat every time we receive communion. Napakalalim ng kwento ng Pasko at ng ating pananampalataya. Pero babalikan ko, joyful ba yan? Peaceful ba yan? Siyempre na-romanticize, oh, silent night, oh. Pero mo nanganganak ka, tapos, ano palagay niyo mga hayop doon, di ba? Kaya nga hayop, di na alam nga. Tapos, pero mo, manganganak ka, pinaghahandaan mo yan. Siguro sa Makati Med, o siguro sa ospital na di aircon. Ito, siguro mabango. Ito, naghalo-halo siguro yung dumi nung baka doon, nung kambing, nung tupa. Ang ingay nun, ang baho. Is that joyful? Is that peaceful? Tapos ang una mong mga bisita, di ba pag kayo nanganak, mga bisita, di ba? Kamag-anak, o mga importanteng tao. Ito hindi nila kilala, mga pastol. Ano joyful doon? Ano peaceful doon? Everything was about joy and about peace amidst the conflict, amidst the trials, amidst the stress. Kaya kung kayo nai-stress sa 13-month pay, sa bonus, sa traffic, isipin nyo, mas stressful ang pinagdaanan ni Jose, ni Maria, at ng sanggol na si Jesus. Pag tinuloy mo pa yan, hindi ba dumating nga yung mga pantas, wise men, dumaan kay Herodes, at ano sabi ni Herodes? Gusto ko ding makita yung haring yan. Pero sa likod ng isip niya, ipapapatay niya. Kasi napaka-insecure na hari ito. Kaya pinaubos niya lahat ng mga sanggol. O ano joyful doon? Ano peaceful doon? Punong-puno ng pagsubok ang kwento ng Pasko, and yet, there was joy. There was peace because God was there. Yan ang Pasko. Sa kabila ng kaguluhang nagaganap sa mundo o kahit sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, pwedeng maging punong-puno ng galak, punong-puno ng kapayapaan because God is with you. Amen? Jesus was born surrounded by chaos and conflict. Yet again, it was the purest joy. And for sure, the most peaceful nights the world has ever seen. Kaya muli, we sing, glory to God and peace on earth, goodwill to men. Pero, himayin pa natin. Tingnan natin kung bakit ba tayo unpeaceful. Yan ang tawag ko sa peace. May peace education program kami. Ang tawag namin pag ikaw ay walang peace, unpeace. Of course, ibig sabihin yan, troubled ka, or anxious ka, or yun nga, aligaga, o walang kapayapaan. Bakit nga ba? Lalo na pag Pasko. Magbigay lang ko ng 3 praktikal na dahilan o maaring dahilan. There are 3 reasons why we don't have peace, especially for Christmas. Number 1, we may have the wrong perspective. Kaya mga magulang, ituro natin ito sa ating mga anak.
simulan natin ang henerasyon na nauunawaan ang Pasko. Lalong-lalo na sa mga dumadating na mga henerasyon na talagang hindi na alam ang kwento ng Pasko. Tinatanggal na nga ang Pasko sa ibang mga bansa eh. Alam niyo bang sa ibang bansa, bawal yung Merry Christmas? Bawal yung mga Belen sa mga pampublikong establishmento, lalo na pag government establishments. Bakit? Offensive daw yun. Kasi religion yun eh. Bakit daw Merry Christmas? Paano yung mga hindi Kristiyano? Na-offend sila. Kaya dapat daw Happy Holidays lang. Alam niyo ba, kahit sa atin may mga nag-iisip niyan, na isa batas na dapat wag ipanglahat yung Merry Christmas. Bakit naman? Mas marami pa rin naman mga Kristiyano dito sa atin. Pero tayo mga magulang, ngayon pa lang, pag-usapan natin ang tungkol sa Pasko, tulad ng buong nangyayari sa ating pananampalataya. Halimbawa, ano ang madalas sa perspective ng Pasko? Kahit tayo mga adults, nalilimutan talaga natin eh. Tanong natin, are we preparing more for Santa or for Jesus? Mas marami mang kanta ng mga Santa Claus is coming to town, di ba? Hindi po masama si Santa. Hindi po siya imbento. Katunayan, si Santa Claus ay santo. Saint Nicholas yan. Malalim ang kwento ni Santa Claus. Kaya lang, wag niyo namang ipalit na si Santa na lang ang Christmas. Hindi. Kaya nga natutuwa ako sa mga memes eh. Ito yung isang meme. Sabi daw ni Jesus, next slide please. Why can't my birthday be about me? That's my wish, Santa. Is that too much to ask? In short, sino bida kapag Pasko? Lalo na sa inyo mga anak. Kayo alam nyo si Jesus. Eh baka yung mga tinuturo natin sa mga bata, oh, you better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. We're preparing for Santa. Oh, itong meme na ito, ang nakalagay, oh, what are you carrying? Many gifts for everyone, sabi ni Santa. But si Jesus sabi niya, you only carry one, and it is enough for everyone. Remember, Christmas is the start of the fulfillment of God's promise for our salvation. Napakasaya ng Pasko. Pero yan ay aandar hanggang mula manger to the cross. Kaya magandang maikwento natin sa ating mga anak, hey, that Merry Christmas, Christmas is about Christ. Eh pag tinanggal mo si Christ, ano maiiwan? Mas na lang. Kaya ka mas stressful, mas pagod, mas puyat, mas tumaba, mas tumaas ang BP. Tinanggal mo yung dapat na bida sa Pasko. Kaya pasalamat tayo sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung meron pong ibang mga pananampalataya di po, lubos po ang aming paggalang. Gumagalang po kami kaya pag holiday ng mga Muslims, tayo din ay nakikiisa. Holiday na tayo nakikiisa. Pero tayo mga Katoliko, unawain niyo po, napakalaking regalo sa atin. Na bago magpasko, pinauunawa sa atin, Advent season. Kaya tayo nagsisindi. Halos lahat mga talks ko nitong mga huling araw tungkol sa Adbyento. Pinapakita na sa atin na Advent season prepares us and gives us the right perspective. Halimbawa, buong talk ko yung Advent, hindi ko na ibibigay ngayon. Pero, dapat alam nyo na ang hinihintay natin ngayon ay hindi na si Jesus bilang tagapagligtas. Did you hear that? We are not waiting for Jesus as the Messiah. Bakit? Nangyari na yun. Dumating na siya. Nagpasko na. So, sino hinihintay natin? Si Jesus bilang hari. Bilang hukom. Bakit? Dumating na si Jesus, pinanganak, at sa kanyang pagkamatay, naligtas ang mundo. Pero siya'y bumalik sa langit. At ano sabi niya? Babalik ako. Kaya nga si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Sa wakas ng panahon, yan ang Advent natin. Yan ang hinihintay natin. At pag tayo nagpasko, naalala natin, dumating si Jesus bilang Mesiyas. Alam niyo ba yung ibang relihiyon hanggang ngayon iniintay nila yung Mesiyas? Ang mga Hudyo.
Pag pumunta po uli kayo sa Holy Land, pag wala ng gulo, mayroon doon Wailing Wall. Paborito ko din yun kasi yung pader na yun, napaka-historic nun. At yung mga Hudyo, nagdadasal doon, gumagalaw pa. Pero ang dasal nila, come, come. Sino yung come? Yung Mesiyas. Naniniwala sila kay Abraham, naniniwala sila kay Moses, naniniwala sila kay David, naniniwala sila lahat doon, pero hindi kay Jesus. Hinihintay pa nila yung sinasabing Misaya. Tayo hindi na. Dumating na ang Misaya, si Jesus. At alam natin siya'y dadating muli bilang hari, bilang hukom, merciful judge. So kailan siya babalik ulit? Tanong sa akin, kailan? Hindi ko alam. Kahit mga anghel, hindi alam eh. Pero dalawang pwede siyang makita mo na. Una, pag siya'y dumating sa wakas ng panahon. Pero gusto mong mapabilis yan, magkikita kayo pag namatay ka na. Sabi sa Biblia, upon death, judgment comes. So harap ka sa Kanya. So Jesus, you will face Jesus two ways. Pag inabutan ka ng last judgment, or kapag namatay ka na, harap ka na sa Kanya. Kaya yan ang paghahanda sa Pasko. Yan ang sinasabi ng Adbyento. Ito tanong, what if today is your last day to live? Yan ang sinasabi ng Adbyento. What if you were to face Jesus? Pag nakatagpuan mo na ang Panginoong Jesus, kung ikaw ay tinawag na niya, o natapos na nga ang mundo. Kaya sa Pasko, ito ang application niyan. Nung tayo mga bata, kaya tayo masaya, we start wanting what we do not have. Gusto natin, regalo ko, bigay ni Santa, bigay ni Mami, bigay ng mga kaklase, bigay ng mga office mate. Okay lang yan. Okay lang to receive. Pero habang tayo nagkakaedad, ang ating nagiging disposisyon, become grateful for everything that you have. Kasi baka abutan ka ni Jesus na ang dami mo pang ninanasa. Mas maganda atang abutan ka ni Jesus o ng iyong kamatayan na mas marami ka ng pinapagpasalamat. Gets nyo? Dapat nung bata ka pa, ayan, gusto ko nun. Kaya yung Panginoon natin nun, Panginoon. Di ba? Inandasal natin. Pero pag lumalawig na tayo, ang dami na natin biyaya, pengi pa rin, pero mas madami na yung salamat. Ay, lalo ka magkakaroon ng galak at kapayapaan sa buhay mo. Ngayong Pasko lang na ito, anong disposisyon nyo? Pengi o salamat? Okay pa rin sa akin humingi pero ano ang mas lamang? Nawa, habang tayo ay naghahanda, tayo ay nagmamature, mas marami ang pasalamat kaysa sa pengi. Number 2 kasi, we might have the wrong priorities. Halimbawa na lang, nagsimula na yung simbang gabi. Obligasyon ba natin magsimbang gabi? Hindi. Ang obligasyon talaga natin ay yung tatlong tuwing linggo. Yan. Sundays of obligation. Tsaka yung tatlong holidays of obligation. Pasko, Bagong Taon, at December 8. Nagsimba ba kayo ng December 8? Nung bata ako, ang daming holidays of obligation. Ginawa na lang 3. 3 na nga lang, hindi pa natin magawa. Pero yung simbang gabi, natuwa nga ako sa anak ko, tanong ng tanong, Dad, bakit may simbang gabi? Kayamanan uli yan ng ating pananampalataya. Pagkakataon, huwag natin tignang obligasyon. Tignan natin yung pagkakataon na lalo ako makapaghanda sa Kapaskuhan. Binibigyan kanya ng tamang perspective at ng tamang priority. Ngayon, kung di kayo makapagsimbang gabi, okay lang. Hindi naman yung kinukumpisal na, Father, hindi po ako nakapagsimbang gabi. Pwede lang yung linggo, ha? Kaya lang, ang tanong ko lang, bakit ka hindi nakapagsimbang gabi? Nung bata ako, madaling araw lang talaga ang simba. Kaya nga misa de Gallo. Gallo, galing salitang manok. Bago tumilaok ang manok. Yan, dapat gisingan, excited kami nagsimbang gabi noon. Bago pumasok, may pasok pa noon eh. Simbang gabi kami. Excited. Nung lumawig-lawig na ayaw na magsipaggisingan ng maaga, naglagay ng simbang gabi. Gabi talaga. Para nga yung mga hindi makagising ng maaga, may pasok pa, may pagkakataon
Hindi ko alam sa inyo, sa mga parokya namin, mayroong alas 6, mayroong alas 8, may alas 9. Anong ginagawa ng simbahan? Binibigay nila sa inyo lahat ng pagkakataon para sa yamang ito, sa pribilehiyong itong siyam na gabi. Novena Mass yan eh. Siyam na gabi, makapaghanda ka para tama yung perspektibo mo ng Pasko. Again, kung hindi ka talaga makapagsimba sa ilang kadahilanan, okay lang. Pero ang tanong ko talaga bang hindi? Kasi baka kaya hindi ka makapagsimba dahil bubuin mo pa yung Batang Quiapo o yung ano pang mga susunod o party dito. Hindi masama mag-party. Ako po walang biro, nakaka-16 parties na ako. December 17 lang ngayon. Totoo yan. Pero hindi po ako nagyayabang, talagang rinesolution ko sarili ko. Hindi ko dapat excuse yung party para sa simbang gabi. Kasi ang daming ang oras na pwede. Kaya pagkatapos ko mag-party, may alas 9 misa. Agabi, simba ako. Anong sinasabi ko? Kung gusto, may. Kung ayaw, maraming. Dinadahil. Pagod ako puyat ako hindi ko kaya magsimba. Bakit? Kasi mga kain ako. Di ba? Yun ang dahilan mo kaya hindi ka magsimbang gabi. Kaya ano prioridad mo? Busy kasi ako naghahanda para sa mga party. Akala ko ba tungkol kay Jesus ito? Sino pinaprioridad mo? Again, hindi po kasalanan pag di ka nagsimbang gabi, but this is a privilege. Yung iba naman, nagsisimbang gabi, binubuo pa. Amen! Pero dahil may hinihingi, dahil pag nabuo daw yung simbang gabi, tatama ako sa loto. Kaya itong alaga kong numero, Lord, umali din yung dahilan mo nun. Kaya po ako, yung mga sumusunod sa akin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, meron po akong 12 Days of Christmas Challenge. At may premyo tuwing may challenge. Pakitaan ko kayo ng day 1 ko. Day 1 lang ito. Panoodin nyo. Hello everyone! Alvin Barcelona po para sa ating M3SY Special 12 Days Before Christmas Challenge. Opo, gawin nating masigit na makahulugan at makabuluhan ang Pasko sa pamamagitan ng pag-take ng mga challenges na ibibigay ko araw-araw sa loob ng 12 araw bago magpasko. At bawat challenge na magawa nyo, may premyo. At sasabihin ko ang mga premyo pagkatapos yung gawin ang bawat challenge. Game kayo? Day 1 tayo. Ito ang challenge. I-text mo ang isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Kamustahin mo lang siya at batiin mo na ng Merry Christmas. Gawin mo na kaagad yan pagkatapos ng video na ito. At pag nagawa mo yan, ito ang premyo. Galak sa pagbibigay kaligayahan sa isang kaibigan. On the 12th day before Christmas, my true Lord sent to me joy from making someone happy. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you! Humabol po kayo. Tingnan niyo yung challenge ko. Ngayong araw na to, may challenge ako. Magsimba ka, linggo Pero dinagdagan ko yung challenge. Pagkatapos magsimba, batiin mo yung pare. At sabihin mo, salamat. Ilan sa ating gumagawa nun? Pagkatapos magsimba, nagpasalamat sa pare. Yung challenge ko kahapon, kumuha ng isang damit na hindi mo na nasusuot. Mas challenge kung sinusuot mo pa, bigay mo ito sa isang makakasuot nito. At ano ang premyo nun? Ano ang premyo nun? Tanong nyo, ano? Mas masaya ka. Napatunayan mo, mapagbigay ka. At sundan nyo po yung mga challenge at ang hinahanda sa iyo niyan, hindi yung panglabas na premyo. Ang premyo sa loob. Dito, tsaka dito. Amen? Yan ang ginagawa ng simbang gabi. Yan ang ginagawa ng feast. Para nilalagay sa tamang perspektibo at prioridad ang Pasko. Ano sabi sa Philippians 4:6-7? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabihin nyo ang lahat, thanksgiving. Naku, talagang ngayon, mas maraming malungkot kasi mas maraming ang tinitignan yung wala kesa sa yung ano na nandiyan dyan. So let your request be made known to God. Humingi pa rin kayo sa Diyos. Siya nagsabi niyan, humingi ka at ikay bibigyan. Pero sana bago ka humingi, nagpasalamat ka muna. At pag natanggap mo ito o hindi mo man matanggap, nagpapasalamat ka pa rin.
Why? The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Have you seen how good the Lord is to us? Isa na yan sa pinaka-paborito kong kanta ng feast worship. Have you seen how good the Lord is to us? Araw-araw, yan ang gawin natin. Lalo nung Kapaskuhan, paggising, salamat Lord, ang buti mo sa akin. Bago matulog, salamat Lord, napakabuti mo. Kakaroon ka ng galak at kapayapaan sa puso. Amen? Last, possible reason why we do not have peace and joy. We have the wrong paradigm. Pag-iisip, lalo na sa Pasko. Uulitin ko, pag sinabing Christmas, let's be honest and be practical. Anong unang pumapasok sa isip mo? Ay, ako po talaga, employer ako eh. Talagang pag Christmas, excited ang mga empleyado. Kasi, ang kaakibat niyan, Christmas bonus. 13 month, hindi po masama yan. Ako ang saya-saya ko nagbibigay. Bukod sa 13-month pay, may bonus pa, may mga paraffol pa. Okay yan. Ito lang problema ko dyan. Paano yung mga hindi nakatanggap? Tanong sa kanya, kamusta Pasko mo? Malungkot. Bakit? Walang bonus. O di, ibig sabihin ng Pasko ngayon, bonus? Ibig sabihin, malungkot. Bakit? Hindi ako nanalo sa raffle. So ang Pasko ngayon, nakaakibat sa raffle? Oh. Hindi masama raffle, ha? Hindi masama party. Pag sinabi mo talagang Pasko, parties. Ako nga, 16 party ako nabibiro. Nagsimula ako mag-party last week of November. Sa dami po kasi ng aking mga pinamumunuan. And I'm happy doing that. I really am. Kaya lang dapat hindi nakaakibat sa party ang Pasko. Kasi paano kung wala kang party? Malungkot ang Pasko dahil walang party. Pag Pasko, gift-giving. Again, walang masama sa gift-giving. Kaya nga si Saint Nicholas, diyan nakilala eh, mapagbigay siya. Diyan natin nakuha sa kanya, pagbibigay ng mga regalo. But again, paano pag nawala ka sa mga bata pa lang? Pag may mga contest, di ba? Pag walang natanggap, iyak talaga sila. Magandang bata pa lang, dalisayin na natin kanilang puso. Na hindi nakabatay sa mga natatanggap ang Pasko na material na bagay. Eto pa, sigurado ko, pag sinabing Pasko, pagkain. Kaya nga sabi ko sa inyo, deadly combination eh. Ako po, guilty ako niyan. Talagang, siyempre, anong gagawin mo sa party? Alam mo, kwentuhan lang ng kwentuhan. Diba? Talagang may pagkain. Pero again, may mga kausap ako na malungkot ang Pasko namin. Bakit? Wala kaming ham. Wala kaming queso de bola. Kaya ito, luncheon meat na lang, tsaka Eden cheese. Malungkot na siya. Kasi nakakibat doon. O eto pa, don't get me wrong, ha? Mahalaga ito. Pag Pasko, reunion. Family. Family is very important. In fact, the first Christmas was about family. Again, Jesus, Mary, Joseph. Pero ang problema ko lang dyan, paano yung mga walang pamilya? Paano yung hindi na buo ang pamilya? Paano yung hindi nakauwi si daddy, hindi nakauwi si mommy, o talagang, for some reasons, broken family na? Pag in-equate mo ang Pasko sa buo ang pamilya na sana, pero ilan? Again, teacher ako, kitang-kita ko na sa isang classroom lang, ilan dito ang wala ng mga, hindi na buo ang pamilya. Kaya pag isinaksak mo yan sa kanila, ang Pasko ay buong pamilya. Amen! Sir, hindi na po buo pamilya ko. Wala na po ba akong Pasko? Gets nyo? Kaya dapat, ilinaw natin mula pa sa mga pagkabata ng ating mga anak na ang Pasko ay ito, si Jesus. Kasi kahit wala kang pera, walang pagkain, walang regalo, hindi buong pamilya, si Jesus nandiyan para sa'yo. Siya ang Pasko. Kaya kami po, sorry for the shameless mentioning, you know that we have a school. Ay, matapang kami. Kung dadaan kayo ng NLEX, mula pa nung tinagtag ang aming school,
Hindi Merry Christmas ang bati namin. Hindi Happy Holidays. Ang laki-laki ng paskil sa school namin at hanggang sa mga tarpaulins namin, ito bati namin. Happy birthday, Jesus. We want to make a statement that we know what Christmas is. It's the birthday of Christ. It's about Him. Huling kwento. Nakadinig na kayo na nag-birthday? Lalo na matanda na, nanay o tatay. Umuwi pa sa abroad yung mga anak, pinaghandaan, marahil 80th birthday. Ha? Kaya yung anak na panganay, siya ang bahala sa food catering. Wow! Talagang luxurious food. Ha? Yung sumunod na anak, may music pa, may orchestra pang dinala. Yung anak na babae, siya ang nag-ayos ng venue. At ang ganda, may mga lobo, may mga fireworks. At yung isa namang anak na bunso, siya nag-imbita ng maraming mga bisita. Woo! Dumating ang birthday ng kanilang ina o ama. Ay, ang ganda ng lugar, ang sarap ng pagkain, may tugtugan, may sayawan, ang daming bisita, ang saya. Pagkatapos nun at nagligpitan na, si mami umiiyak. Ay, si mami, umiiyak sa saya, marahil ng ginawa natin sa kanya. Mami, masaya kayo? Ha? Salamat sa ginawa niyo, pero malungkot ako. Ay, bakit po? May kulang ba sa pagkain? May kulang ba sa banda? May kulang ba sa venue? Hindi. Masyado lang kayo naging busy, wala nang kumausap sa akin. Tulad niya, namamadali kayong lahat nag-asikaso, tapos yung iba sa inyo bukas, aalis na. Birthday ko. Ang gusto ko lang sana may kumausap sa inyo sa akin at tayo ay nagkaroon ng bonding na pamilya. O nga no, ang dami natin pinaghahandaan sa birthday ng isang tao, nalimutan natin siya yung may birthday. Siya yung dapat nating kinausap, pinagdiriwang. Ganyan minsan ginagawa natin sa Pasko. Hindi masama ang mga palamuti, hindi masama ang mga party, hindi masama ang pera, ang pagkain. Ako din, gusto ko niyan, meron ako niyan. Huwag lang natin kalimutan yung birthday celebrant. It's about Jesus. Amen? And when we have Jesus in our Christmas, it will truly be joyful and peaceful. I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen.
Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.